multilateral maritime exercise ng Balikatan 2024 nasa West Philippine Sea na at 2 Chinese ship nag-iispiya sa ginagawang pagsasanay mga artillery system. Pinaputok na ng mga sundalong Amerikano at Pilipino Namataan ang spy ship ng China sa gitna ng isinasagawang multilateral maritime exercise sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea kanina. Alamin natin ang detalye mula kay Patrick De Jesus live. Patrick. Dominic, narito tayo ngayon sa bahagi ng West Philippine Sea, kung saan nagpapatuloy ang multilateral maritime exercise ng Balikatan 2024. Pero sa gitna ng paglalayag, tila mayroong unwanted guest. Nakarating na sa bahagi ng West Philippine Sea ang ikatlong araw ng multilateral maritime exercise na bahagi ng Balikatan 2024 at naglayag lagpas 12 nautical miles territorial waters ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone. Pasado alas 6 ng umaga, 50 nautical miles mula Taytay, Palawan, namataan naman ang isang barko ng People's Liberation Army Navy ng China na may bow number 793 at nakabatayang AIS monitoring, sabi ng Philippine Navy. 6 nautical miles lamang ang distansya nito mula sa BRP Davao del Sur at iba pang barkong kalahok sa MME. Pero mas lumapit ang naturang surveillance ship ng PLA Navy na umabot na lamang ang distansya sa 3 nautical miles mula sa mga barko ng Pilipinas at US. Sa sobrang lapit ng barko ng China, animoy nakikisali ito sa group sail. Mag-alas 9 ng umaga ngayong Sabado, kasama pa rin natin sa paglalayag itong barko ng Amerika, ang USS Harper's Ferry. Papunta tayo sa operation area kung saan gagawin yung ikatlong araw ng multilateral maritime exercise dito na sa bahagi ng West Philippine Sea. Pero mapapansin natin na nandito pa rin o nakasunod pa rin itong barko ng China mula yan sa People's Liberation Army Navy na may bow number 793. Simula nang mamonitor yan kaninang pasado alas 6 ng umaga, hindi na yan nawala dito sa ating bisinidad. Wala namang naging radio challenge mula sa PLA Navy. Hindi rin ito nagtangkang magsagawa ng mga delikadong maniobra, pero naka-alerto ang Philippine Navy. SOP is to ensure yung safe navigation ng ating mga barko, especially right now that we are having formations during the exercises. So, ang importante rito is to ensure yung safety and security ng ating barko at ng mga participants for the exercise Balikatan. Namataan din ang eroplano ng Philippine Air Force sa lugar at may pagkakataong lumipad pa ito sa taas ng barko ng PLA Navy sa kabila ng patuloy na pagbuntot ng barko ng China na isagawa ang pagsasanay sa MME. Mula sa BRP Ramon Alcaraz, lumipad ang Augusta Westland 109 helicopter ng Pilipinas at nakapag-cross-deck landing sa BRP Davao del Sur sa isang touch-and-go exercise. Nakapag-landing din ang helicopter sa barko ng Amerika na USS Harper's Ferry at mapapansing nasa ilang distansya lamang ang PLA Navy ship. Yun ang pinaka-importante. We were able to conduct successfully yung ating activity without any accidents or mishap. Lahat natuto sa ganitong activity. At the same time, we were able to improve yung interoperability, especially on cross-deck landing. Pagtitiyak pa ng Navy, anumang presensya ng mga barko ng China ay walang magiging epekto sa multilateral maritime exercise kasama ang mga kaalyadong bansa. I believe yung Balikatan have plans naman na talagang to undertake yung ating interoperability and exercises. And ang focus right now natin is yung exercise talaga. We are not threatened by their presence. Dominic, hindi nakasama ngayong araw yung barko ng France, ang FS-16 Vendée Mier, dahil nga nagkaroon muna ito ng replenishment. Pero babalik ito sa multilateral maritime exercise na marami pang nakalinyang mga aktibidad sa mga susunod na araw. Samantala, Dominic, bukod sa USS Harper's Ferry ng Amerika ay may isa pa silang barko ang nakatakdang sumama sa group sail at ito ay ang USS Somerset. Dominic.
Alright, maraming salamat, Patrick De Jesus. Nestor, gaano ba kalalakas yung artillery at gaano kalayo ang kayang abuti ng mga yan? Magandang hapon, Rosalie. Ito ay sobrang lakas at ito ay kayang umabot ng 5 hanggang 40 kilometers ang nasabing pagsabog ng artillery. Patuloy na pinalakas pa ng puwersa ng Philippine Army at US Army Pacific ang interoperability sa nagpapatuloy na balikatan exercises. Sa nagpapatuloy na Salaknib Live Fire Exercise 2024 ngayong Abril, higit 100 sundalong Pilipino at Amerikano ang nakilahok ngayong taon. Sa live fire exercise sa Laur, Nueva Ecija, ginamit ng mga Pilipinong sundalo ang artillery asset na 105mm weapon at 155mm M777 howitzer ng US. Habang ang US Army Pacific naman nagpasabog rin ng sunod-sunod. Gamit nila ang 4 na howitzers ng Philippine Army na 2 105mm M101 at 2 Atmos 2,155mm self-propelled artillery howitzer. Ang nasabing mga ammunition o bala ay kayang umabot ng hanggang 5 to 40 kilometro depende sa dimensyon o bala na ginamit. Yung mga pinapaputok natin ngayon are our artillery assets from both the Philippine Army and the US Army Pacific. Ang bagong kagamitan po natin, kaya po niyang umabot hanggang above 40 kilometers. Depende po yan sa special ammunition na available sa inventory natin. Itong exercises na ito, yung target area natin is ang impact area ng combat readiness training area ng Fort Magsaysay. We have cleared that impact area. Ang 28 years old na US Filipino Army na si Aaron Reyes nakasama sa training at live fire exercise ng Salaknib matapos ipadala siya ng US Army. Anya, masaya siya dahil natulungan niya ang mga sundalong Pilipino ng paraan ng paggamit ng artillery weapon ng Amerika. Bali, nag-a-assist po ako dun sa Howitzer Section Chief at nag-translate po ako para mas maintindihan po ng ating mga Philippine Army soldiers para mas madali po yung communication para sa isa't isa. Para po masigurado po natin ang safety ng ating mga personnel at ng ating equipment dahil isa po ito sa pinaka-importante mga bagay para po mapagpatuloy natin ang ating mga mission. Samantala, para naman kay Lieutenant Matthew Cahill ng US Army, malaking tulong ang nagagawa ng Salaknib sa mga sundalong Pilipino at Amerikano. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng partnership at relasyon ang mga personnel ng US at Philippine Army para maibahagi ang iba't ibang kaalaman at experience na makapagpapabuti sa kanilang trabaho. What you saw under the nets and on the pieces is exactly why we're here, is to build the partnership between ourselves and the Filipino Army. And so, he hit on it. We started a couple of weeks ago with some classes and courses to discuss the different particularities of the two systems. And then what you saw was the culmination of that event, where we had young soldiers and officers from the Filipino Army working in various jobs under our nets. And then we turned right around and walked over and got a chance to shoot on the M2 Alpha 2s and then the Atma system, which I'll be honest, a lot of our guys were very excited to get after. So yeah, it was great event. We also learned a lot from our American counterparts. The US Army, they brought a lot of new equipment and introduced new trainings to learn how to use those equipment. Learn how to operationalize those capabilities that is new to us. So with the subject matter expert exchanges, we have learned a lot from.
Rosalie, ito nga sa Laknib 2024 ay napakagandang experience para sa mga sandatang lakas ng Pilipinong sundalo at Amerikano, at ito ay taon-taon na isinasagawa kung saan nga ay nagpapalitan ng iba't ibang kaalaman at training at experience ang ating mga kasundaluhan para sila naman ay maka-adapt din ng iba't ibang mga kaalaman na magagamit natin sa bansang Pilipinas. At yung latest live, balik sa iyo, Rosalie. Alright, maraming salamat Nestor Torres, nag-ulat ng live mula sa Bustos, Bulacan.